Kamusta, Taurus? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin ang message ng mystical cards para sa mga Taurus. Pati na rin ang angel number mo aalamin natin. At saka, mamaya, gamit ang tarot cards ay aalamin natin kung ano yung situation mo, situation ng person mo, yung magiging outcome ng relasyon nyo, at saka yung feelings ng person mo. Ito yung tamang panahon na para ma-achieve mo yung ninanais mo. At saka kailangan mo ring mag-focus sa mga gusto mong magkaroon ng katuparan, kung ano yung importante sa buhay mo. Itong card naman na ito ay healing. Kung ano man yung nangyari sa'yo sa past, patungkol sa karir mo, negosyo, or love life, may mga positive transformation na magaganap sa buhay mo. Pahalagahan mo kung ano yung nangyayari sa iyo ngayon. Importante yung meron tayong pinaniniwalaan na patungo sa kabutihan. Siyempre, may mga painful situation na nangyayari sa bawat isa sa atin, pero mag-focus ka sa kung ano yung nangyayari ngayon. Para walang maging hadlang sa ninanais mo. One, 1-4-7. Always maintain balance between the different aspects of your life. Posibleng busy ka o kaya nagfo-focus ka sa isang sitwasyon na hindi nakakabuti sa iyo. Dahil sa pag-focus sa isang sitwasyon or bagay, ay nakakaligtaan mo na kung ano yung mga mas importante. Kasi iniisip mo na pwede naman ipagpaliban o hindi naman ganong kalaking issue. Pero yung sitwasyon na hindi mo nabigyan ng pansin ay magbabalik muli para solusyonan mo. Kaya sikapin na balansehin yung bawat aspeto ng buhay mo. Para kung babalik ka man, ang babalikan mo ay lesson. Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading. General reading at guide po lamang, hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1-week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Unahin muna natin yung cards mo. Queen of Wands, Six of Cups, Page of Pentacles. Itong mga cards mo ay pinapakita na masaya kang kasama, maliksi, at saka matapang, maaasahan, at saka kapag nagbibigay ka ng tulong, meron din namang bumabalik, kumbaga nasusuklian. Ginagawa mo ito kasi ito na yung natural mo. Ito yung weakness mo, na kahit confident ka, alam mo na yung desisyon mo or ginagawa mo, double check, yun yung kailangan. Sa career or negosyo, ikaw yung sinusundan. Hindi ikaw yung sumusunod. Kumbaga ikaw yung leader or yung mga ideas mo pinapaboran. Ang ilan sa inyo, ang trabaho mo, yung nag-aalaga ka ng bata o kaya pinoprotektahan mo yung tao o kabataan. At saka ang ilan sa inyo, yung career mo or negosyo, sinusundan mo kung ano yung yapak or sinimulan
ng family mo, ng magulang mo. Ang ilan sa inyo pinag-aaralan mo pa lang na para makasunod sa yapak ng magulang mo. Para sa ilang single, dahil sa pagiging confident mo at saka masiyahin, may mga person na nakakapansin sa iyo dahil sa good vibes, positive energy na dala mo. At saka meron ding dati mong nakasama, dati mong nakarelasyon, or kalugar, or naging katrabaho, na magkikita kayong muli at magkakagusto siya sa iyo. Ang ilan naman sa inyo sa relationship, 3 cards na yung nagsasabi na yung person mo ay happy at saka loyal sa iyo. Ito naman yung cards ng person mo, the Strength, Knight of Swords, 3 of Swords. Sa mga cards na ito ipinapakita na sinusubukan yung katatagan ng person mo. At saka, ang ilan sa inyo, yung person mo, may pagka-sensitive. Ito yung kahinaan niya, kaya pag-isipan mo mabuti yung bawat salitang bibitawan mo. Sa financial, ang ilan sa inyo may pagka-immature o kaya hindi mo mapigilan na gumastos sa mga bagay na hindi naman importante. Later mo na lang marirealize na hindi mo pala kailangan. Pero kahit ganito yung situation mo, may mga problem or kakulangan sa financial, meron pa rin namang big opportunities na darating. Pinapayuhan ka rin na kailangan ng pagpaplano kung paano mo i-manage ng tama yung mga finances mo. Para sa mga single or nasa relationship, yung potential person or person mo ay energetic. Pero makikinig naman siya kapag sinabihan mo. Pero maghinay-hinay ka sa mga sasabihin mo. At saka ang ilan sa inyo, may mga issues sa relationship nyo na hindi mo mai-open sa person mo. Pero ang advice ng mga cards, kahit gaano man kahirap na pag-usapan yung problem nyo ng person mo, ay sikapin nyo na mapag-usapan ito ng payapa. Kasi ito lang yung paraan para mawala yung pag-aalinlangan at saka makasurvive ang relasyon nyo. Para naman sa ilang single, may potential person na magpo-propose sa iyo or sasabihin niya na yung feelings niya. Malapit na ito guys kasi nasa present na tayo kung titingnan mo. Magugulat ka at saka kikiligin ka rin sa maririnig mo kasi syempre may humahanga sa iyo. Nakakatuwa. Pero habang kinikilala niyo yung isa't isa, yung dating nakarelasyon ng potential person ay nanggugulo sa inyo. Kahit may feelings ka na dun sa person, ay hindi mo ito gustong ipagpatuloy. Kasi ang gusto mo, tapusin mo na ng person yung issue sa nakaraan. Gusto mo ng tahimik na relasyon, kaya umiiwas ka sa person na ito. Maganda itong ginagawa mo kasi good karma ang darating sa iyo kapag tama yung pinipili mo, kahit mahirap man itong gawin. Alamin naman natin yung feelings or message ng person mo. Pero pwede rin ipakita kung ano yung feelings mo kasi connected kayo sa isa't isa.
Itong person mo, napaka-importante sa kanya ng binubuo niyang pamilya, katulad ng pangako na gusto niyang tuparin sa iyo, sa mga sinabi niya. Ano man yung issue na pinagdaanan nyo ng person mo, pareho nyong nile-let go yung mga negative na dumating sa buhay nyo. Ni-release na rin yung pagdududa at saka sabay kayo na nagpapatuloy. Kasi itong person mo, aminado siya sa sarili niya na meron siya mga pagkakamali na nagawa or desisyon. Kumbaga hindi niya muna kinonsulta sa iyo yung mga hakbang na gusto niyang gawin. Kumbaga mag-isa niyang hinarap na hindi nakabuti sa kanya. Dahil nga sa na-release na kung ano man yung mga negativity, ang nananatili sa isip at puso ng person mo ay yung magandang alaala nyo. Pero syempre, hindi pa rin maiwasan, maybe pareho kayong dalawa or isa sa inyo na makapag-isip ng negatibo. Kasi hindi ganun kadali ang pinagdaanan ng ilan sa inyo. Kumbaga, nananatili yung trauma. Pero unti-unti naman tong hihilom. Kasi kayong dalawa mismo yung magtutulungan. Nakadalawang cards ka na kung ano man yung problem na darating sa inyo, yung pagkakaisa ang mas mananaig sa koneksyon nyo. Hindi man lantaran mong makita, pero ipaparamdam naman sa'yo ng person mo na seryoso na siya. Umaasa yung person mo na meron ng magandang pagbabago sa buhay nyo at saka meron na ring mga bagong sinisimulan na meron ng clarity at tamang direksyon na tinatahak sa relasyon mo man ito, sa karir mo o kaya sa negosyo. Marami rin kasing iniisip yung person mo. Hindi lang para sa relasyon nyo, kundi para sa bubuuin nyo na family or para sa family nyo. Alamin naman natin kung ano yung magiging outcome ng relationship nyo. Ayan, nakatatlong cards na tayo. King of Cups, the World, Eight of Cups. Itong mga cards na to ay pinapakita na pareho kayo ng person mo na napaka-protective, supportive. Yun nga lang isa talaga sa inyo or pwedeng yung person mo, sensitive. Marami pa kayong ma-achieve or ma-accomplish ng person mo. At saka isa sa inyo yung magta-travel. Nakatatlong cards ka na LDR ang connection ng ilan sa inyo. Single ka man or nasa relationship. At saka sa cards mo at saka dito sa cards pinapakita na merong person na nakakaramdam na ng kapaguran o kaya homesick. Kaya may posibilidad na umuwi itong nasa malayo para magpahinga pero nasa isip nito yung tapusin na yung kontrata at wag nang bumalik. Sa ngayon yun yung nasa isip niya. Sa kalusugan, yung pagpapahinga, yan, tama yan para sa iyo, lalo na't ang ilan sa inyo, yung trabaho mo, matagal. Kumbaga, konti lang yung pahinga. Para maibalik ulit yung dati mong masigla na katawan. At saka, merong ilan na Taurus, masyadong nag-iisip ng negative, kaya nakakaapekto sa kalusugan mo. Hanggat maaari, libangin mo yung sarili mo. Huwag mo masyadong isipin yung mga negatibo or problems. Para kapag napahinga mo na yung isip mo, yung katawan mo, meron ka nang maiisip na solusyon sa problems mo.
Ito ang final card na Queen of Swords. Ibig sabihin, may ilan sa inyo na mag-isa ka lang, hindi mo kasama yung family mo. Ang iba naman, pinili mo talaga na mag-isa. Kumbaga, hindi ka rin masyadong active sa social media kasi pinoprotektahan mo yung sarili mo. At saka, pinapakita yung pagiging independent mo, lalo na sa mga single kasi hindi relasyon yung batayan mo para maging masaya. Para sa mga nasa relationship naman, ang ilan sa inyo, nakatagpo ka ng mabuting asawa, secure at saka healthy ang relasyon nyo. At ang advice ng cards, dahil nga may person na maramdamin, iwasan na magkaroon ng matagal na argumento. Lalo na't malayo yung person mo or hindi kayo masyadong nagkakasama or nagkakausap. Libra, Cancer, Taurus, Virgo, Leo, Gemini. Yan yung ilan sa 12 zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. Ito naman yung letra na posibleng andito yung letra ng pangalan ng person mo or letra ng pangalan mo. At para naman sa ilang person na maramdamin, hanggat maaari, tumanggap ka ng paliwanag para matapos yung worries mo. O, W, L, D, N, E, F.